Dalawang salita lang ang nakasulat sa makapal na papel, pero parang isang malakas na sampal ang dating nito kay Ara, final notice. Nangingini ang kamay na hawak niya ang sulat, ang bawat letra ay tila umukit ng kirot sa kanyang dibdib. Ito na. Ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang bahay na ito ang tanging naiwang alaala ang kanyang nga magulang ay mawala na sa kanya. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-anting pag-init ng kanyang nga mata. Isang butil nga luha ang pumata sa lumang ngunit makinta pa ring sahe na gawa sa Nara. Sa bawat sulok ng bahay na ito ay may nakakabling isang alaala. Dito siya natutong maglakad, dito siya tinuruan ng kanyang nanay na magbasa, at dito rin sa salas na ito huling ibinurol ang kanyang ama, 2 taon na ang nakakaraan. Bago ito pumanaw, nangako siyang hindi niya pababayaan ang kanilang tahanan. Isang pangako ngayon ay napako. Ang utang na iniwan nito, napilit niyang binayaran sa pamamagitan ng kanyang maliit na sahod bilang isang guro sa elementarya, ay tuluyan na siyang nilunod. Biglang tumuno ang kanyang luma at gasgas ng cellphone, ang nakakabinging ringtone ay tila ginigising siya mula sa isang masamang panaginip. Nanginginig pa rin ang makamay, sinagot niya ito nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Halos pabulong niyang sabi. Is this Miss Acely Santos? Tanong ngang isang boses sa kabilang linya. Malamig, formal, at walang emosyon. Sino po sila? My name is Attorney de la Cruz. I'm calling from the office of Mr. Miguel Imperial, the CEO of Imperial Group of Companies. Sabi na lalaki. Kumunot ang no ni Ara. Imperial Group. Wala siyang maalalang may koneksyon siya sa ganoong kalaking kumpanya. Baka nakamali lang ng tawa? Pasensya na po, pero mukhang hindi ako nagkamali. Miss Santos, putong nagramabogado sa kanya. Alam ni Mr. Imperial ang sitwasyon ninyo. Ang problema ninyo sa utang, at sa bahay na ito. Nanlami ang buong katawan ni Ara. Paano? Paano nalaman ng isang estranghero ang pinakatatago niyang problema? Mayroon siyang isang alok para sa inyo, papatuloy ng boses. Isang alok na makakalutas sa lahat ng problema ninyo sa pera. Pero kailangan nating mag-usap ng personal. Asahan ko kayo bukas ng umaga, 10:00, sa main office ng Imperial Group sa Makati. Huwag kayong mag-alala sa damit ninyo. Ang kailangan lang namin ay ang desisyon ninyo. Bago pa man makasagot si Ara, ibinaba na ang abogado ang tawag. Naiwan siyang tulala, hawa ang cellphone, ang isip ay gulong-gulo. Miguel Imperial. Sino siya? At ano ang gusto niya sa isang ordinaryong guro na gaya niya? Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol. Isang desperadong pag-asa. Kinabukasan, nahanap ni Ara ang sarili sa harap ng isang natataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Bawat taong nakakasalubong niya ay mukhang abala at mayaman. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo nga hari. Dinala siya ng isang sekretarya sa pinakatuktok na palapa, sa opisina mismo ng CEO. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang opisina ay napakalaki at minimalistiko, halos walang gamit maliban sa isang malaking mesa na gawa sa itim na kahoy. At sa likod nito, nakaupo ang lalaking nagngangalang Miguel Imperial. Nakatingin ito sa malaking bintanang salamin, tanaw ang buong siyudad. Hindi man lang siya nito nilingon nang pumasok si Ara. Maupo ka, Miss Santos, sabi nito, ang boses ay mas malamig pa kaysa sa hangin sa loob ng silid. Umupo si Ara sa siyang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya ang panilit sa sarili. Si Miguel Imperial ay gwapo sa isang paraan na nakakatakot. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa mo. Ngunit walang kabuhay-buhay ang nga ito. Sa wakas ay humarap ito sa kanya. Inilapak nito sa mesa ang isang folder. Alam kong kailangan mo ng pera, sabi nito ng diretso, walang paligoy-ligoy. At kailangan ko ng isang tagapakmana. Isang anak na lalaki. Hindi makapagsalita si Ara. Ano ang sinasabi nito? Simple lang ang alok ko, Miss Santos, papapatuloy ni Miguel. Tinitingnan siya na parang isa lamang siyang transaksyon. Bibigyan mo ako ang isang anak. Kapag naipanganak mo na ang isang malusog na sanggol na lalaki, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibilhin ko ang bahay ninyo at ililipat sa pangalan mo.
Bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Kapalit ng siyam na buwan ng buhay mo. At ng bata. Parang binuhusan ng nagayilong tubig si Ara. Ito ba ang alok? Gusto nitong gawin siyang isang incubato? Isang pabrika ng bata? Bakit ako? Naitanong niya, nanginginig ang boses. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Dahil malinis ang rekod mo. Simpleng guro. Walang bisyo. Malusog. At higit sa lahat, desperada ka. Hindi ka magiging problema pagkatapos ang kontrata. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Niyurakan nito ang kanyang dignidad ng walang kahirap-hirap. Tumayo si Ara, nanginginig sa galit at kahihiyan. Hindi ko kaya, sabi niya. Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin. Talaga ba? Tanong ni Miguel, hindi man lang natinag. Paisipan mong mabuti, Miss Santos. Bukas ang huling araw para bayaran ang utang mo. Kapag hindi ka pumaya, makikita mo ang magamit ninyo sa kasada. Ang nga alaala na magulang mo, magiging abo na lang. Natigilan si Ara. Tama ito. Wala siyang pagpipilian. Bago siya makaalis, may sinabi pa si Miguel. At isa pa, kailangan mong makilala ang ina ko. Siya ang may pinakamalaking interes dito. Dinala siya sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park. Sumalubong sa kanya ang isang matandang babae na may tindi reyna. Si Doña Elvira Imperial. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang nga mata ay mapanuri at matalas. So, ikaw na nga, sabi ngang matanda, ang boses ay puno nga autoridad. Sana'y maintindihan mo ang importansya ng tungkulin mo. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang tagapagmanang lalaki. Hindi ka pwedeng makamali. Walang bakas ngang init o kabaitan sa mukha nito. Pakiramdam ni Ara ay hindi siya tao sa paningin ng maito, kundi isang kasangkapan lamang para sa kanilang mga layunin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ara. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang salas, yakap ang kanyang nga tuhod. Sa kanyang harapan, sa maliit na mesa, ay nakalata ang kontratang iniwan ng abogado ni Miguel. Isang kasunduan mula sa demonyo. Kapalit ng kaligtasan ng kanyang tahanan ay ang kanyang katawan, ang kanyang dangal, at isang anak na hindi niya kailanman makakasama. Umiyak siya ng umiyak, hanggang sa maubos ang kanyang luha. Tumingala siya at tiningnan ang lumang litrato kanyang magulang sa dingding. Naalala niya ang pangako niya sa kanyang ama. Sa huling pagkakataon, pinunasan niya ang kanyang luha. Kinuha niya ang ballpen. Sa nanginginig na kamay, sa ilalim ng linya kung saan nakasulat ang pangalan niya, pumirma siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay ipinagbili na niya ang kanyang kaluluwa. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawa ang abogado, na parabang alam nitong pumaya na siya. Magandang desisyon, Miss Santos, sabi ngang malamig na boses. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pinto. Isang mensahero ang naabot sa kanya ng isang sobra. Sa loob nito ay isang susi at isang card na may nakasulat na address. Ano po ito? Tanong niya sa mensahero. Sugo po ako ni Atty. De la Cruz, sabing lalaki. Sabi po niya, sabihin ko sa inyo. Simula bukas, dito ka natitira. Tiningnan ni Ara ang address. Isang kilalang condominium sa Makati. Isang penthouse unit. Naramdaman niya ang lamig at bigat ng susi sa kanyang palat. Ito na ang susi sa kanyang bagong buhay. Ang susi sa isang magandang kulungan na gawa sa ginto. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Imperial Tower. Tanaw ni Miguel ang pulso ng siyudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay. Kontrolado. Ito ang pakiramdam na gusto ni Miguel. At sa pagpirma ni Ara Santos sa kontrata, naramdaman niya ang tagumpay. Ang plano niya ay umusat ng perpekto. Isang pamilya na tunong gatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Hindi na niya kailangang magsalita. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elvira Imperial. Ang kanyang ina, dala ang isang aura ng kapangyarihan na tila kayang makpayanig sa buong gusali. Nasa penthouse na ba ang babae? Tanong nito. Umupo sa silyang nasa harap ng mesa ng anak na parabang siya ang may-ari ng lugar. Yes ma, sagot ni Miguel. Bumalik sa kanyang upuan.
The lawyer confirmed it this morning. Magaling, sabi ni Doña Elvira, ang mamata ay matalas na nakatitis sa anak. Tandaan mo, Miguel. Ito ay isang transaksyon. Huwag na huwag kang makakaroon ng anumang emosyon para sa babaeng yan. She is just an incubator. Isang kasangkapan para maibigay sa atin ang kailangan natin. Napatimbagang si Miguel sa salitang incubator. Ngunit hindi siya umimi. Alam niyang walang saysay na makipagtalo sa kanyang ina, lalo na pagdating sa usaping ito. Ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pagka-ospital ng lolo niya ang naglagay sa lahat ng presyon sa balikat niya at sa mga kamay ng kanyang ina. Unawain mo ang tungkulin mo, patuloy ang Donya. Dalhin mo siya sa doktor. Siguraduhing malusok siya. Kumilos ka na parang isang mapagmahal na nobyo sa harap niya. Pero sa oras na hawa na natin ang apo ko, tapos na ang lahat. Maliwanag, maliwanag, ma, sagot ni Miguel, ang boses ay walang emosyon. Kinabukasan, sinundo ni Miguel si Ara para sa unang check-up nito. Habang nasa biyahe, ang katahimikan sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan ay nakakabingi. Nakatingin lang si Ara sa bintana, malayo ang tingin. Nakikita ni Miguel sa gilid ng kanyang mata ang panlilit nito. She looked so out of place. Ang simpleng bestida nito ay malayo sa madamit na magababaeng karaniwan niyang isinasama. Are you okay? Tanong niya, sinisikap na gawing malumanay ang kanyang boses. 1 kilos na kalkulado. Bahagyang nagulat si Ara at tumingin sa kanya. Oh, sir. Okay lang po. Miguel, pagtatama niya. Call me Miguel. We have to make this look convincing, remember. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito bago ito muling tumingin sa labas. Sige po. Miguel. Sa klinika ng pinakasikat na OBGYN sa bansa, lalong naging mahirap ang paarte ni Miguel. Inabayan niya si Ara. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito sa kanyang pahawa. Pinilit niyang ngumiti habang kinakausap ang doktor, tinatanong ang nga tamang bagay na itatanong ng isang nag-aalalang ama. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Isang manloloko. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang folder na ipinadala ng kanyang private investigator kaninang umaga. Ito ang kumpletong report tungkol kay Arkelly Santos. Naroon ang nga litrato niya habang natuturo sa kanyang nga estudyante, habang masayang kasama ang nga kaibigan, habang inaalagaan ang kanyang may sakit na ama. Simple. Tahimik. Puno ng dignidad. Hindi ito ang babaeng inaasahan niya. Sa kanyang isip, ang isang babaeng papaya sa ganitong kasunduan ay dapat desperada at sanay sa hirap, marahil ay may madilim na nakaraan. Ngunit ang babae sa mga litrato ay iba. Mayroong isang kislap ng kabutihan sa mga mata nito na hindi kayang itago ng simpleng pamumuhay. Sa unang pagkakataon, isang komplikadong emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, hindi pa. Ito ay isang uri ng pakainis. Pakainis sa sarili dahil sa ginawa niyang payura sa dignidad ng babaeng ito. Iwinaksi niya ang isiping iyon at isinara ang folder. Business is business. Emotion has no place in it. Isang linggo ang lumipas nang matanggap niya ang tawa mula sa doktor. Congratulations, Mr. Imperial. The procedure was successful. Miss Santos is pregnant. Walang ngiti na sumilay sa labi ni Miguel. Walang tuwa. Isang simpleng tango lang ang kanyang naging tugon na parabang kasasara lang isang malaking deal sa kumpanya. Good. Keep me updated, sabi niya bago ibinaba ang tawag. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang unang hakbang ang plano ay matagumpay. Ngunit bago pa man niya maalis sa isip ang balita, tumunog muli ang kanyang telepono. Numero ng niyang ina. Alam na nito. Siguradong may sariling espiya ang matanda. Narinig ko na ang magandang balita, sabi ni Doña Elvira sa kabilang linya, ang boses ay punong pagtatagumpay. The plan is on schedule, ma. Magaling, sabi ngang ina niya. At pagkatapos ay nakbago ang tono nito, naging matigas at puno ng pagbabanta. Ngayon, siguraduhin mong lalaki ang ipapanganak niya. Kung hindi, hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ibinaba na nito ang tawag, iniiwan si Miguel na may bigat sa kanyang dibdib.
Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilya na presyon. Tumingin siyang muli sa siyudad sa ibaba. Ang kasinungalingan ay nagsimula na. At sa susunod na 6 na buwan, kailangan niyang panindigan ito, anuman ang mangyari. Ang unang buwan ng pagbubuntis ni Ara ay parang isang panaginip na hindi niya malaman kung maganda ba o isang bangungot. Nakatira siya sa isang penthouse unit na mas malaki pa sa 3 bahay nila kung pagsasama-samahin. Ang gagamit ay mamahalin, ang pagkain ay laging sagana, at ang tanawin mula sa kanyang bintana ay ang kumikinang na siyudad. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang kulay. Ang bawat araw ay pare-pareho lang. Gigising siya, kakain mag-isa, manonood ang TV, at matutulog. Isang magandang kulungan. Ang tanging napapaalala sa kanya na totoang lahat ay ang madalas na pagdalaw ngang paglilihi. At hindi ito biro. Isang gabi, nagising si Ara dahil sa matinding pagkahilo. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo, halos hindi na niya naabot ang inidoro. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol, naramdaman niya ang sobrang panghihina at kalungkutan, mag-isa siya. Wala siyang masandalan, walang mahingan ng tulong. Narinig niya ang mahinang pagbukas ang pinto ng kanyang kwarto. Sinundan ang gayaba na palapit. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Miguel Imperial na nakatayo sa may pintuan ng banyo, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nakasuot pa itong opisina, halatang kararating lang mula sa trabaho. Okay ka lang? Tanong nito, ang boses ay hindi kasing lamig ng dati. May bahid ng pag-alala. Hindi makasagot si Ara. Nahihiya siyang makita siya nito sa ganong kalagayan. Tumayo siya at nagilamos, ngunit naramdaman niya ang muling pag-ikot ng kanyang paningin. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis na nakalapit si Miguel at nasalo ang kanyang braso. Dahan-dahan, sabi nito. Inalalayan siya nito papunta sa kama. Kumuha ito ang isang basong tubig mula sa kusina at iniabot sa kanya. Salamat, pabulong na sabi ni Ara. Hindi umalis si Miguel. Umupo ito sa isang silya sa tabing ng kama, tahimik na binabantayan siya. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Ara. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng kulungang iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ng isang banayad na pagbabago. Hindi na lang basta nag-iwan ng pagkain si Miguel. Minsan, pag-uwi nito mula sa opisina, ang unang buwan ng pagbubuntis ni Ara ay parang isang panaginip na hindi niya malaman kung maganda ba o isang bangungot. Nakatira siya sa isang penthouse unit na mas malaki pa sa 3 bahay nila kung pagsasama-samahin. Ang gamit ay mamahalin, ang pagkain ay laging sagana, at ang tanawin mula sa kanyang bintana ay ang kumikinang na siyudad. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang kulay. Ang bawat araw ay pare-pareho lang. Gigising siya, kakain mag-isa, manonood ng TV, at matutulog. Isang magandang kulungan. Ang tanging napapaalala sa kanya na totoo ang lahat ay ang madalas na pagdalaw ng paglilihi. At hindi ito biro. Isang gabi, nagising si Ara dahil sa matinding pakahilo. Nakmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo, halos hindi na niya naabot ang inidoro. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol, naramdaman niya ang sobrang panghihina at kalungkutan. Mag-isa siya. Wala siyang masandalan, walang mahinga ng tulong. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto, sinundan ng ngayaba na palapit. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Miguel Imperial na nakatayo sa may pintuan ng banyo, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nakasuot pa itong opisina, halatang kararating lang mula sa trabaho. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay hindi kasing lamig ng dati. May bahid ng pag-alala. Hindi makasagot si Ara. Nahihiya siyang makita siya nito sa ganoong kalagayan. Tumayo siya at nahilamos, ngunit naramdaman niya ang muling pag-ikot ng kanyang paningin. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis na nakalapit si Miguel at nasalo ang kanyang braso. Dahan-dahan, sabi nito. Inalalayan siya nito papunta sa kama. Kumuha ito ang isang basong tubig mula sa kusina at iniabot sa kanya. Salamat. Pabulong na sabi ni Ara. Hindi umalis si Miguel. Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kama, tahimik na binabantayan siya.
Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Ara. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng kulungang iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ng isang banayad na pagbabago. Hindi na lang basta nag-iwan ng pagkain si Miguel. Minsan, pag-uwi nito mula sa opisina, may dala itong gumasangkap para sa mainit na sopas o lugaw. Siya mismo ang nagluluto sa kusina ng penthouse, at kahit na halatang hindi siya sanay at medyo natatagalan, hindi may kakaila ang effort nito. Kinakain naman ito ni Ara, at sa bawat subo, nararamdaman niya ang unti-unting paglambot ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang gabi, habang nanonood si Ara ang isang comedy show sa TV, hindi niya napigilang humalaha ng malakas. Totoong-totoo ang tawa niya. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Si Miguel, naabala sa kanyang laptop sa kabilang sofa, ay napatigil. Napatingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang tunay na ngiti. Hindi ito ang ngiting pilit o mapang-asar, kundi isang ngiting nakmulasam na mata. Nakiwas agad ito ng tingin at bumalik sa ginagawa, ngunit nakita iyon ni Ara. At iyon ay sapat na para guluhin ang kanyang damdamin. Ngunit ang namumuong kapayapaan ay biglang winasa isang hapon. Dumating si Doña Elvira nang walang pasabi. Hindi ito nag-isa. May kasama itong isang nutritionist at isang private nurse. Pumasok ito sa penthouse na parabang pag-ari niya ang lugar, hindi man lang tumingin kay Ara. "This is the subject," sabi ni Doña Elvira sa mga kasama, tinutukoy si Ara na parang isang specimen sa laboratorio. "I want a full report on her diet and activities every day. The Imperial Heir must have the best prenatal care. No mistakes." Nakatayo lang si Ara sa isang tabi, pakiramdam ay lumiit siya hanggang sa maging isang butil ng alikabok. Ang nutritionist ay nagsimulang maglista ng bawal na pagkain, habang ang nurse naman ay kinuha ang kanyang blood pressure na parabang isa siyang robot. Walang nagtanong kung kumusta siya. Nang dumating si Miguel sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ara ang pagkainis sa mukha nito, ngunit wala itong nagawa kundi ang tumahimik sa harap ng kanyang ina. Ang lahat ng init na nagsimulang mamo sa pagitan nila ni Miguel ay biglang nalami, pinalitan ng mapait na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ilang araw pagkatapos ang insidenteng iyon, habang tahimik na nagbabasa ang libro si Ara sa may bintana, bigla siyang napatigil. May naramdaman siya. Isang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan. Isang pitik. Hinintay niya. At naramdaman niya ulit ito, mas malakas ngayon. Napahawa siya sa kanyang tiyan. At isang ngiting puno ang pagkamangha ang sumilay sa kanyang labi. Buhay. May isang munting buhay sa loob niya. Sakto namang kalalabas lang ni Miguel mula sa kanyang silid. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan at takot ni Ara. Ang tanging naramdaman niya ay ang purong tuwa ng isang ina. Bago pa niya mapigilan ang sarili, nilapitan niya si Miguel, kinuha ang kamay nito, at inilagay sa kanyang tiyan. Anong magsasalita sana si Miguel, ngunit natigilan ito. Sakto sa sandaling iyon, sumipa muli ang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mukha ni Ara papunta sa kamay niyang nakapatong sa tiyan nito. Naramdaman niya. Malinaw na malinaw. Ang sipa ng kanyang anak. Dahan-dahan, nawala ang anyong CEO sa mukha ni Miguel. Nawala ang lamig, ang kontrol, ang distansa. Ang nakita ni Ara ay isang lalaking ganap na natulala, punong pagkamangha at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pumata mula sa mata nito. Ang sandaling iyon ang napabago sa lahat. Para kay Ara, ang paasa ay muling sumibol, mas malakas kaysa dati. Dumating ang araw ng kanilang susunod na check-up. This time, iba na ang pakiramdam. Hindi na sila dalawang estranghero na nag-arte lang. Habang nasa waiting area, si Miguel pa ang nagtanong, "Sa tingin mo, naririnig na niya tayo?" Ngumiti si Ara. Sabi nila, daw. Sa loob ng examination room, masaya nilang pinanood ang itim at puting imahe sa screen. Itinuro ng doktor ang naparte ng katawan ng sanggol. "There's the heartbeat. Strong and steady," sabi ang doktor. "Everything looks perfect." Masaya sanang tatango si Ara,
Ngunit napansin niyang biglang tumahimik ang doktor. Ang kaninang magaan nitong ekspresyon ay napalitan ng matinding konsentrasyon. Iginagalaw nito ang probe sa kanyang tiyan, paulit-ulit na tinitingnan ang screen mula sa iba't ibang anggulo. Is there a problem, Doc? Tanong ni Miguel, ang boses ay bahagyang kinabahan. Hindi sumagot agad ang doktor. Tumingin muna ito sa kanila, pagkatapos ay sa screen, na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Pakaraan ng ilang sandali, huminga ito ng malalim, Mr. Imperial. Ms. Santos. I think you need to see this. Napahawa ng mahigpit si Ara sa gilid ng higaan. Tumingin ang doktor sa kanila, may ngiti sa labi na hindi nila maintindihan. Hindi lang isa ang baby. Hindi lang isa ang baby. Ang apat na salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na kidlat. Napatitig siya sa doktor, pagkatapos ay sa screen. At pabalik ulit sa doktor. Ang utak niya, nasanay sa mga numero, kontrata, at business projections, ay biglang hindi makapagproseso ang impormasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nautal sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngumiti ang doktor at ay tinuro ang screen. Look closely, Mr. Imperial, this one here. And this one. And, wait for it. There's another one right here. Iginuhit ng daliri niya ang tatlong maliliit na hugis sa itim at puting imaha. You're having triplets. Triplets. Tatlo. Napalinggon si Miguel Kayara. Nakita niyang may mga luhang namumuo sa mga mata nito. Ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng purong pagkamangha. Isang kamay nito ay nasa bibi, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawa sa laylayan ng kanyang damit. Ang reaksyon nito ang tahimik na tuwa ay lalong nakpagulo sa isipan ni Miguel. Ang plano niya ay para sa isang tagapagmana. Isa. Ngayon, tatlo ang darating. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ina? Ang kontrata ay para sa isang anak. Ang lahat ng ito ay wala sa plano. Ang pakiramdam ng troll na pinahahalagahan niya ay biglang naglaho, na parang buhangin na tinangay ng hangin. And there's more, sabi pa ng doktor, na tila nasisiyahan sa kanilang reaksyon. Based on our initial assessment, mukhang you're having 2 boys. And 1 girl. 2 lalaki. 1 babay. Para siyang nabingi. Ang ingay ng siyudad sa labas, ang ugong ng aircon, ang lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. 2 tagapagmana. Sobra-sobra pa sa kailangan ng kanyang ina. At isang babae. Isang maliit na prinsesa. Isang emosyon na hindi niya inaasahan ang biglang bumalot sa kanya. Hindi ito gulat, hindi takot. Ito ay isang matinding himala. Isang pakiramdam ng pagiging mapalad na hindi niya kailanman naramdaman sa lahat ng business deals na naipanalo niya. 3. Sila ay makakaroon ng 3 anak. Sa biyahe pauwi. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay iba. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng 2 estranghero. Ito ay isang katahimikang puno ng hindi masabi ng mga salita. Miguel, basa ni Ara sa katahimikan, ang boses ay mahina. Paano na to? Tumingin siya sa kanya. Nakita niya ang pag-alala sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kislap ng kaligayahan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong tunay na masaya. We will manage, sagot niya, at nagulat siya sa sarili niyang nga salita. Walang pag-alinlangan. Walang pakalkula. Kaya natin to. Ang pinakamabigat na pagsubok ay, ang harapin ang kanyang ina. Kinagabihan, pinuntahan niya ito sa mansyon. 3? Ang sigaw ni Doña Elvira nang marinig ang balita. Ang mukha nito ay nakpakita ng pakasuklam. 3? Baka hindi kayanin ng babaeng yan. Paano kung may mangyari sa maapo ko dahil sa kapabayaan niya? This is unacceptable. The doctor said she's perfectly healthy, ma. And so are the babies, kalmadong sagot ni Miguel. Babies? Umismit ang matanda. Ang kailangan ko ay isang lalaki. Isang tagapagmana. Well, you're getting 2, sabi ni Miguel. Ang boses ay may bahid ng panunuya. We're having 2 boys, and a girl. Biglang nabago ang itsura ni Doña Elvira. Ang galit ay napalitan ng isang sakim na kislap sa mga mata. 2 lalaki. Bulong nito sa sarili.
Ang pagkakaroon ng dalawang tagapamana ay isang garantiya. Isang kasiguraduhan na ang pangalan ng Imperial ay magpapatuloy. Ang galit nito ay biglang humupa, napalitan ng isang mapawajing ngiti. Kung ganon, mas mabuti. Doble ang kasiguraduhan. At ang babay? Well, she's a spare. Sa narinig, isang galit na hindi panaramdaman ni Miguel para sa ina ang umaya sa kanyang lalamunan. Spa? Isang extra? Ang anak niya? Sa sandaling iyon, hindi na lang kontrata ang iniisip niya. Iniisip niya ang tatlong munting buhay. Ang kanyang nga anak. Ang masumunod na linggo ay nag-iba. Ang penthouse ay napuno ng paghahanda. Isang araw, niyaya ni Miguel si Ara na mamili ng gamit para sa magabata. Sa department store, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang para silang isang normal na mag-asawa. Tingnan mo to, ang liit, sabi ni Ara. Hawa ang isang pares ng medyas na kasinlaki lang ng lalaki ni Miguel. Napanjiti si Miguel. Nakita niya ang sarili na tinutula ang shopping cart habang si Ara naman ay pumipili ng nga damit. Kumuha ito ng dalawang set ng kulay asul na damit. At pagkatapos ay isang maliit na bestida na kulay rosas na may laso. Kinuha ni Miguel ang pink na bestida. Hinawakan niya ito. Napakaliit. Napakalambot. Para sa anak niyang babay. Gabi na nang makawi sila, pagod ngunit masaya. Habang inaayos nila ang magpinamili, nakita ni Miguel si Ara na nakangiti habang tinitiklop ang maliliit na damit. Ang ilaw mula sa lem ay nabibigay ng isang malambot na sina sa kanyang muha. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Miguel hindi bilang si Miss Santos, hindi bilang ang babay sa kontrata, kundi bilang si Ara. Ang ina nga niyang maanak. Isang malakas na pananasa ang bumalo sa kanya ang pananasang sabihin sa kanya ang lahat. Ang sabihing nagsisisi siya sa paraan kung paano sila nagsimula. Ang sabihing ang nararamdaman niya ay higit pa sa nakasulat sa papel. Ara, sabi niya, ang boses ay mas seryoso ngayon. Napatingin ito sa kanya. Bakit? Tinitigan niya ito. Ito na. Sasabihin na niya. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang bigat ng pangalan ng Imperial. Ang gulo na idudulot ng katotohanan. Nadurok ang kanyang loop. Siya, si Miguel Imperial, na kayang harapin ang sinumang business rival, ay natakot sa sarili niyang damdamin. I'm glad it's you. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Ara. Isang ngiting hindi alam ang kasinungalingang nakakubli sa likod ng kanyang gasalita. Maya-maya pa, habang inaakala ni Miguel na natutulo na si Ara sa kwarto nito, tumawa ang kanyang abogado para sa isang update sa ibang bagay. Lumayo siya ng kaunti. Pumasok sa kanyang study. At sinagot ang tawag. Yes, attorney. How's the asset acquisition going? Good. And what about the other matter? The final settlement for the Santos family's debt. Yes, that's what I want to hear. The leverage was effective. Close the file. Ibinaba niya ang telepono, pakiramdam ay gumaan ang dibdib na natapos na ang isang lumang problema. Hindi niya alam, sa bahagyang nakabukas na pinto ang kwarto ni Ara, nakatayo ito sa dilim. Narinig niya ang lahat. Ang utang ng pamilya Santos. Naging epektibo ang leverage. Ang nasalita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang putok ng baril. Ang init at kaligayahan na naramdaman niya buong araw ay biglang nagyelo. Tumingin siya sa kanyang tiyan, kung saan natutulo ang tatlong himala, at pagkatapos ay sa direksyon ng study ni Miguel. Ang lalaking nasimula ng patunawin ang yelo sa kanyang puso ay siya rin palang nakbaon ng patalim sa kanyang likod. Ang nasalitang narinig ni Ara mula sa study ni Miguel ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang puso. Ang utang ng pamilya Santos. Naging epektibo ang leverage. Leverage. Ginamit siyang pananggalang. Ang desperasyon niya ay naging kasangkapan para makuha nito ang gusto. Isang matinding lami ang gumapang sa buong katawan ni Ara, isang lami na walang kinalaman sa icon ng penthouse. Napahawa siya sa kanyang tiyan, kung saan mahimbing na natutulo ang tatlong buhay na nagsisimula ng maging sentro ng kanyang mundo. Ang lahat ng kabaitan ni Miguel, ang paasikaso, ang ngangiti. Ang paalala lahat pala ay isang malaking paarte. Isang kalkuladong plano para masigurong hindi siya tatakas, para masigurong may bibigay niya ang kailangan nito. Hindi siya umiyak.
Ang maluha ay tila natuyo sa init ng galit na nagsimulang mag-apoy sa loop niya. Ang nararamdaman niya ay hindi na lungkot. Ito ay isang malinaw at matalas na pagkasuklam. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan. Sinabi niyang kailangan niyang bumalik sa luma nilang bahay para kuhanin ang photo album ng kanyang magulang. Pumaya si Miguel kaagad. At nagalok pa itong ipahatid siya. Isang kilos na dati magpapakili sa kanya pero ngayon ay parang lason. Huwa na, malamig niyang sagot. Kaya ko. Kailangan ko rin ng konting oras para sa sarili ko. Pagdating niya sa luma nilang bahay, hindi nga album ang una niyang hinanap. Dumiretso siya sa lumang aparador ng kanyang ama, kung saan nakatago ang isang kahon ng mga importanteng dokumento. Nandun pa, ang nga notice, ang nga demand letter, at ang original na loan agreement. Nangingini ang kamay na binuklat niya ang nga papel. Sa dulo ng kontrata, nakita niya ang pangalan ng kumpanyang nakpautang. Golden Sun Financing Corp. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na hinanap ang pangalan ng kumpanya. At doon, sa screen ng kanyang telepono, lumabas ang katotohanang tuluyang dumuro sa kanya. Ang Golden Sun Financing Corp. Ay isang subsidiary, isang kumpanyang pag-ari ng Imperial Group of Companies. Napaupo siya sa sahi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi lang siya nilinlang ni Miguel. Plinano nito ang lahat mula pa sa simula. Ito ang pating na nagabang sa kanya habang siya ay nalulunod para alukin ng isang salbabida na may lason. Mula ng araw na iyon, nakbago si Ara. Sa labas, siya pa rin ang buntis na masunurin at mahinahon. Ngunit sa loob, isa na siyang yelo. Naglalagay siya ng isang pilit na ngiti sa tuwing kaharap si Miguel. Tinatanggap niya ang pagkain na dala nito, ngunit bawat subo ay parang linolason ang kanyang kaluluwa. "They're very active today," sabi ni Miguel isang gabi. Habang nakapatong ang kamay nito sa tiyan ni Ara. Tumango lang si Ara. Ang mga mata ay nakapako sa TV. "Siguro nga." Pabulong niyang sagot. Hindi niya sinabing sa tuwing hinahawakan siya nito. Gusto niyang sumiga. Ang huling malinggo ang kanyang pagbubuntis ay isang patitis. Ang bawat araw ay isang paarte. Hanggang sa isang gabi, naramdaman niya ang isang matinding sakit. Oras na. Ang eksena sa ospital ay isang blur ng sakit at kontroladong emosyon. Si Miguel ay nasa tabi niya. Hawa ang kanyang kamay. Bumubulong ng mga salita ng pag-aalala. "Kaya mo yan. Ara. I'm here." Tumingin si Ara sa kanya, at sa isang saglit, gusto niyang sabihin, sinungaling. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging malakas. Para sa mga anak niya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, sunod-sunod niyang narinig ang iyak ng mga anghel. 2 lalaki at isang babae. Malusog. Perpekto. Nang ilagay ng nose ang una niyang anak sa kanyang dibdib, ang lahat ng galit at sakit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang pag-ibig na napakatindi at napakalinis. Pinangalanan niya sila sa kanyang isip. Mateo, Marco, at Maria. Ang kanyang 3 himala. Ang kanyang 3 dahilan para lumaban. Kinabukasan pumasok si Miguel sa private room. Ang mukha nito ay punong pagod ngunit may ngiti. "They're beautiful, Ara. Just like you," sabi nito. Pinilit ni Ara na ngumiti. "Magpahinga ka muna, Miguel. Mukhang pagod na pagod ka. Kaya ko na dito." Nariyan naman ang nga nurse. Nag-aalangan man ay pumayak si Miguel. Hinakan siya nito sa isang halik na nakparamdam kay Ara ng matinding pandidiri at umalis, nangangakong babalik pagkatapos ng ilang oras. Sa oras na umalis si Miguel, nagsimulang kumilos si Ara. May tinawagan siya sa kanyang cellphone ang kanyang matalik na kaibigan, isang kapwa guro na pinakakatiwalaan niya ng buo. Pagkalipas ng isang oras, dumating ito dala ang ilang bag ng damit at isang sasakyang naghihintay sa likod ng ospital. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, maingat na binihisan ni Ara ang kanyang 3 anak. Hinalikan niya sila isa-isa. "Alis na tayo, mga anak," bulong niya. "Dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan walang kasinungalingan." Bago siya umalis, kumuha siya ang papel at ballpen. Sumulat siya ang isang maikling liham at iniwan ito sa ibabaw ng unan kung saan dapat ay nakahiga siya. Pagkatapos, kasama ang kanyang kaibigan, tahimik nilang inilabas ang 3 sanggol mula sa ospital,
isa-isang parang menggama nanakaw sa gabi. Walang nakapansin. Walang nakapigil. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Miguel sa kwarto. May dala siyang isang malaking bukit ng puting rosas. May ngiti sa kanyang labi, isang ngiti ng isang bagong amo na masaya sa kanyang bagong pamilya. Ara? I'm back, sabi niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang tahimik at walang laman na kwarto. Ang kama ay maayos, ngunit walang ara. Ang 3 basinet sa tabi nito ay walang laman. Ang tanging naroon ay isang piraso ng papel na nakatiklop sa ibabaw ng unan. Nangingini ang kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya. Mr. Imperial, the contract is fulfilled. The surrogacy is done. You have your heirs. But they are my children. And I am their mother. The debt is paid. You will not find us. Nalatla ang mabulala mula sa kanyang kamay. Ang puting rosas ay kumalat sa sahi na parang luha. Tumakbo siya palabas ng kwarto, ang isip ay blanko, ang puso ay kumakaripas. Ara! Ara! Sigaw niya sa pasilyo, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingawngaw ng sarili niyang boses na puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na sila. Naglaho na parang bula. Lumipas ang araw, naging linggo, at naging buwan. Para kay Miguel, ang bawat pagising ay isang parusa. Ang marangyang penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang malamig at malawak na kulungan, puno ng mamulto ng isang pamilyang winasa niya bago pa man ito mabuo. Ang maliliit na damit na pinamili nila, ang kuna na hindi nagamit, ang laruang hindi mahahawakan ng maliliit na kamay lahat ay isang tahimik na akusasyon. Nagmistulang kuweba ang kanyang opisina sa Imperial Tower. Ang papeles ng kumpanya ay nakatambak lang, hindi pinapansin. Sa halip, ang malaking pada ay napuno ng mapangang Pilipinas, minarkahan ng pulang pin sa bawat posibleng lugar kung saan maaring naktago si Ara. Ang private investigator ay araw-araw na nagbibigay ng report, at araw-araw. Isa lang ang sinasabi ng ito. Wala pa rin, sir. Parang naglaho na parang bula. Isang araw. Pumasok si Doña Elvira sa kanyang opisina, hindi na ito kumatok. Ang mukha nito ay puno ng galit at pakadismaya. Anong nangyayari sa iyo? Miguel, pinababayaan mo na ang kumpanya. Ang lahat ng ito para sa isang babaeng walang utang na loob? Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hinarap ni Miguel ang kanyang ina. Hindi bilang isang masunuring anak, kundi bilang isang lalaking nawalan. Hindi siya ang pinag-usapan dito. Ma, ang anak ko. Ang pa ninyo. At nasaan sila ngayon? Sarkastikong tanong ng matanda. Wala. Dahil sa kahinaan mo. Kung sinunod mo lang ako. Kung itinuring mo lang siyang isang transaksyon, hindi sana to nangyari. Siguro nga. Mapait na sagot ni Miguel. Ang mata ay nakatiti sa kawalan. Kung naging katulad ninyo ako, siguro inasa akin nga sila ngayon. Pero habang buhay ko namang pagsisisihan na hindi ko sila itinuring bilang mga anak. Natihilan si Doña Elvira. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkasuklam sa nakikitang kahinaan ng kanyang anak. Umiling ito at tumalikod. Hanapin mo ang apo ko. At kapag nahanap mo na sila, ako ang bahala sa babaeng yan. Ngunit hindi na nakinig si Miguel. Ang determinasyon niya ay lalong tumibay. Hindi niya hahanapin ang anak niya para sa kanyang ina o para sa pangalan ng Imperial. Hahanapin niya sila para sa sarili niya. Ang break ay dumating sa ika-6 na buwan ng kanyang paghahanap. Isang investigator ang tumawa. Hindi nila nakita si Ara, pero natunton nila ang isang regular na withdrawal mula sa ATM account ng kaibigan nitong si Sarah ang gurong tumulong sa kanyang pagtakas. Ang lahat ng withdrawal ay ginawa sa isang lugar. Isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon. Hindi na naaksaya ng oras si Miguel. Siya mismo ang nagmaneho papunta ron. Walang driver. Walang alalay. Isang lumang pickup truck ang ginamit niya. Iniwan ang kanyang luxury cars sa garahe. Pagdating niya sa liblib na bayan, naramdaman niya ang pagkakaiba ng mundo. Simple ang buhay, mabagal ang oras. Nagtanong-tanong siya, gamit ang isang lumang litrato ni Ara. At sa wakas isang matandang tindera ang nagturo sa kanya sa isang maliit na bahay na paupahan sa dulo ng isang maalikabok na kalsada, malapit sa isang niyugan.
Ipina niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Habang papalapit, nakarinig siyang isang mahinang tunog. Isang oyayi. Isang pamilya na tinik. Sumilip siya mula sa likod ng isang puno ng niyo. At doon, sa isang duyan sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya si Ara. Gulo ang buhok nito, simple lang ang suot na duster, at bakas ang pagod sa kanyang muha. Ngunit sa mga mata nito, mayroong isang kapayapaan na hindi niya kailanman nakita noong ito'y nasa penthouse. Dahan-dahan nitong idinuduyan ang dalawang sanggol sa kanyang mga braso, habang ang isa pa ay mahimbing na natutulo sa isang maliit na crib sa tabi niya. Ang puso ni Miguel ay tila piniga. Mateo, Marco, at Maria. Narito sila. Ligtas at meluso. At napakaganda. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang matuyong dahon ay lumikang ng ingay sa kanyang pagtapak. Napalingon si Ara. Ang kapayapaan sa mukha nito ay biglang naglaho. Napalitan ng gulat, tapos ay takot, at sa huli ay isang matigas na galit. Mabilis nitong niyakap ang dalawang sanggol na parabang isang lobo ang nasa harapan niya. Anong ginagawa mo dito? Matigas niyang tanong, ang boses ay nangingini. Ara! Ang tanging nasabi ni Miguel. Ang boses niya ay basa. Hindi ito ang boses ng isang CEO, kundi ng isang taong nagsusumamo. Parang awa mo na. Umalis ka na, sabi ni Ara, tumatayo. Tapos na ang kontrata. Nakuha mo na ang gusto mo na bayaran na ang utang. Wala ka nang kailangan sa amin. Hindi totoo yan. Sabi ni Miguel. Humakbang palapit. Itinaas ni Ara ang isang kamay para pigilan siya. Kayo ang kailangan ko. Ikaw. Ang kailangan ko. Ara. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako. Naging duwag ako. Patawarin mo ako. Ang maluha ay nagsimulang tumulo sa mamata ni Ara. Maluha ngalit at sakit. Patawad. Matapos mong gamitin ang paghihirap ng pamilya ko? Matapos mong gawin akong isang kasangkapan? Hindi mo alam kung gaano kasakit, Miguel. Hindi mo alam. Alam ko. Sabi niya. Ang sariling nga mata ay naginit na rin. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Hayaan mo akong bumawi, Ara. Parang awa mo na. May bahagyang paglambot sa mamata ni Ara. Isang saglit ng pag-aalinlangan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog ng rumaragasang sasakyan ang pumutol sa kanilang pag-usap. Isang itim at makintab na SUV ang huminto sa harap ng bahay. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Doña Elvira, ang mukha ay kasing tigas ng bato. At sa likod niya, isang babaeng hindi inaasahan ni Miguel na makita. Si Katrina Sandoval, ang kanyang dating nobya, nakasuot ng mamahaling damit at salamin, tinitingnan ang paligid na may pakasuklam. Well, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay tumataginting sa awtoridad habang papalapit. Natapos din ang pagtatago. Tumingin ito sa tatlong sanggol na may sakim na tingin, bago ibinaling ang matalas na mga mata kay Ara. Akin ang maapo ko, lalo na ang malalaki, deklara nito, ang bawat salita ay may bigat. At kung kailangang tanggalin ka sa landas nila, gagawin ko. Pov. Ara Santos. Akin ang nga apo ko, lalo na ang nga lalaki. At kung kailangang tanggalin ka sa landas nila, gagawin ko. Naramdaman ni Ara ang paninindig ng kanyang balahibo sa banta ni Doña Elvira. Nakakuyom ang nga palat niya, mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang anak, habang ang isa pa ay mahimbing pa ring natutulog sa kuna. Ang mata niya ay lumipat mula sa matanda patungo kay Katrina Sandoval, na nakatayo sa tabi nito, may ngisi sa labi. Wala kang karapatan, matigas na sabi ni Ara. Sila ang nga anak ko. Umismit si Katrina. Anak mo. Are you sure, Ara? Sa pagkakaalam ko, kontrat lang yan. Diba, Miguel? Napakabilis ng patingin ni Ara kay Miguel. Nakita niya ang pakasuklam sa mukha nito nang tingnan niya si Katrina. Anong ibig mong sabihin, Katrina? Tanong ni Miguel, ang boses ay nagbabanta. Ngumisi si Katrina. Nakalimutan mo na ba, Miggy? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin nuna na-deposit kang sperm sa fertility clinic bago tayo maghiwalay, just in case. Para sa future mo, diba? At ako ang kumuha nun. Kaya ang isa sa mayan, akin. Pakiramdam ni Ara ay nawalan siya ng hininga.
Isang bata? Anak ni Miguel at Katrina? Hindi totoo yan. Hindi puwede. Sinungaling. Sigaw ni Miguel, ang mga mata ay nanlilisik. Wala akong inirekod sa pangalan mo. Wala kong ibinigay sa'yo. Oh really? May inilabas si Katrina na isang folder mula sa kanyang bag. Then explain this, Miguel. DNA test results. Medical records. Proof na ang isa sa mga anak na yan ay mula sa EFF, at ang Excel ay sa akin. Ibinato niya ang mga papeles sa lupa. Ito ang pruweba na ang isa sa kanila ay akin. At kukunin ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Nangingini siya sa takot. Hindi lang isang kaawe ang kinakaharap niya, kundi dalawa. At may hawak silang pruweba. Napakaliit niya para lumaban sa mga higante. Naramdaman niya ang pagkalamig nga sanggol sa kanyang bisik. POV. Miguel Imperial. Hindi makapaniwala si Miguel sa mga naririnig at nakikita niya. Sinusubukan ba siyang siraan ni Katrina at makuha ang mga anak niya? Tumutulong pa ang ina niya. Hindi niya ito hahayaan. Hindi na siya ang duwa na Miguel. Huwag kang maniwala sa kanya, Ara, sabi ni Miguel, humarap kay Ara. Ang boses ay puno ng pakiusap. Hindi totoo yan. Walang kinalaman si Katrina sa mga anak natin. Ngunit hinarangan siya ni Doña Elvira. Miguel, ano ba? Ang kailangan mo ay ang mga lalaki. Kung kailangan natin ng DNA proof, gagawin natin. Ang importante, nasa atin sila. Tumingin si Miguel sa ina, ang galit ay bumubulwa sa kanyang dibdib. Para kay Ara, para sa mga anak niya, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bagay sa kanyang buhay. Ang tumayo laban sa taong nagbigay sa kanyang buhay, ang taong kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Hindi ko sila gagawing kasangkapan, mariin niyang sabi, ang boses ay matigas at puno ng paninindigan. At lalong hindi ko sila hahayaang mapunta sa isang sinungaling na gaya ni Katrina. Nagulat si Katrina. Sinungaling? Bakit? May pruweba ka ba? Ngumiti si Miguel, isang ngiting punong-puno ng pagkasuklam. Mayroon, Katrina. Mayroon akong mas malakas na pruweba kaysa sayo. At matagal na kitang pinaimbestigahan. Pati na rin ang doktor na kasabwat mo. Nanlaki ang mamata ni Katrina. Bumali ang takot sa kanyang muha. Nalaman ko na nagbayad kang malaking halaga sa isang fertility clinic para sa isang peking record at peking DNA test, pagpapatuloy ni Miguel. Ang bawat salita ay tumataginting sa era. Ang sperm sample na ginamit mo ay hindi sa akin. Ninakaw mo lang ang sample ng ibang pasyente. At ang doktor na yan, nakulong na siya kagabi dahil sa fraudulent activities. Nanlumo si Katrina. Nagtatago ang nga mata nito. At ikaw, patuloy ni Miguel, humarap sa kanyang ina, ang boses ay malakas at buo. Wala ng contract. Wala ng surrogacy. Wala ng pagpipilian. Ang mabata ay kay Ara. Sila ang pamilya ko. At hindi mo sila makukuha. Ngumanga si Doña Elvira. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang pagkatalo sa mamatang ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Lumapit si Miguel kay Ara. Lumuhod siya sa harap nito, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking desperado para sa pagpapatawad. Ang tatlong sanggol ay nakatingin sa kanya, maliliit at inosente. Ara, sabi niya, ang nga mata ay puno ng luha, alam kong nasaktan kita. Alam kong niloko kita. Naging duwag ako, Ara. Natakot akong lumabas sa anino ng pamilya ko, pero ang mga anak natin. Ang tatlong himalang ito, sila ang nakpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi korona o kayamanan ang kailangan ko. Ara. Sila ang kailangan ko. Kayo. Kinuha niya ang isang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya. Isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang naniningning sa loob. Ara Santos, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ito kontrata. Hindi ito para sa pera. Ito ay mula sa puso ko. Pakakasalan mo ba ako? Matatayo-tayo ang sarili nating pamilya, isang pamilyang binuo sa pagmamahal, hindi sa kasinungalingan. Wala nang matatanggal sa atin. Pov. Ara Santos. Nakatitik si Ara kay Miguel. Ang kanyang mukha ay punong luha, ngunit ngayon, hindi ito luhang galit.
Ito ay luhang sakit, napagpapatawad, at napag-asa. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito, ang tunay na pagmamahal. Ang lalaking ito, na dati dahilan ng kanyang pagdurusa, ay siya na rin ngayon ang nagiging sandalan niya. Tiningnan niya ang singsing. Pagkatapos ay ang mga mukha ng kanyang tatlong anak. At sa wakas, ay ang mukha ni Miguel. Sa loob ng ilang saglit, naramdaman niya ang labanan ng kanyang puso at isip. Ang masugat ay malalim, ngunit ang paibig sa kanyang mga anak ay mas malalim pa. At sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang pangako ng isang bagong simula. Bulong niya. Halos hindi marinig. Miguel. Pagkakasalan kita. Isang malaking hininga ng paglaya ang pinakawalan ni Miguel. Tumayo siya, isinuot ang singsing sa daliri ni Ara, at mahigpit itong niyakap, kasama ang kanilang tatlong sanggol. Ang kanilang pamilya, sa wakas, ay buo. Nakita ni Ara sa gilid ng kanyang mata si Doña Elvira. Nakatayo pa rin ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay nawala na. Ang mukha nito ay nakatingin sa lupa, tila biglang tumanda. Si Katrina naman ay mabilis na umalis, nahihiya at talo. Ilang taon ang lumipas. Sa isang maaraw na hapon sa tabing dagat sa Palawan, masayang natatakbuhan ang tatlong bata. Si Mateo, ang panganay na lalaki, ay nangunguna sa takbuhan. Habang si Marco, ang pangalawang lalaki, ay masaya namang hinahabol ang mga alon. Si Maria, ang kanilang maliit na prinsesa, ay nakaupo sa buhangin. Abala sa paggawang ng sandcastle. Ang buho ay kulot at ginintuan sa sinangang araw. Nakaupo si Ara at Miguel sa ilalim ng isang payong, makahawak kamay. Si Ara ay ngumingiti, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay nagbago ng husto, mula sa isang ordinaryong guro na nalulunod sa utang hanggang sa maging inangang tatlong maluluso na anak at asawa ngang isang lalaking natuto ng magmahal ng totoo. Ang ganda ng buhay, di ba? Bulong ni Ara, sumandal sa balikat ni Miguel. Ara. Sagot ni Miguel. Hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Salamat sayo. Salamat sa pagpapatawad. At salamat sa pagbibigay sa akin ng tunay na pamilya. Si Miguel, na dati abala sa mga kumpanya at ay ngayon ay masaya nang naglalaro kasama ang kanyang mga anak sa buhangin. Walang pakialam kung masira ang mamahaling damit niya o maging marumi ang kanyang mga kamay. Natakpuan niya ang kanyang tunay na yaman sa pamilyang binuo niya sa pagmamahal. Sa hindi kalayuan sa ilalim gisang punong niyog, nakaupo si Doña Elvira. Nakatingin ito sa malayo, sa dagat, habang ang mamata nito ay nakatago sa likod ng malaking salamin. Ngunit sa isang sandali, nagtanggal ito ng salamin. Tiningnan niya ang mga bata. Pagkatapos ay sina Ara at Miguel. Hindi nagalit ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang halo ng pagod, pagsisisi, at marahil. Sa wakas, isang pagtanggap. Biglang tumuno ang telepono ni Miguel. Tumingin siya sa screen. Tumawa ang kanyang abogado mula sa Imperial Group. "Excuse me lang, Ara," sabi niya. At lumayo ng kaunti para sagutin. "Sir, may emergency meeting po ang board. Ipinakall po kayo ng legal team ng pamilya. I want to warn you, sir. Mukhang seryoso ang sitwasyon. May mga balita po na gusto kayong sibakin sa puwesto dahil sa mga desisyon ninyo laban kay Doña Elvira at sa kumpanya." Nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Bumali ang seryosong tingin ng isang CEO. Tumingin siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak na malayang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang labanan para sa kanilang pag-ibig ay tapos na. Ngunit ang laban para sa kanyang pamana, at kung paano niya ito poprotektahan para sa kanyang tunay na pamilya, ay nagsisimula pa lang. At dito natatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Isang kwentong sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng tunay na pagmamahalan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang malaking karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay ni Ara at Miguel, mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na wakas. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang sakit ni Ara, ang pagsisisi ni Miguel, at ang pag-asang dala ng kanilang tatlong anghel. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nabibili o nakukuha sa pamamagitan ng panlilinlang.
Ito ay kusang sumisibol sa puso, dinidiligan ng pagpapatawad, at pinagayaman ng pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng pamilya. Naway magiwan ito sa inyo ng inspirasyon na anuman ang bigat ng pagsubok, laging may liwanag na naghihintay para sa mga pusong marunong mapatawad at magmahal ng tapat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento nina Ara at Miguel? Aling bahagi ang pinakatumata sa inyong puso? Mangyaring ibahagi ang inyong nga komento sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.